Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-25 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating punong tagapagdiwang, ang ating kura paroko, Reverendo Padre Jeffrey M. Santos. Magsitayo ang lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kahayahayang lira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, 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 maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. At sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinamuni ka namin, sinasasalamatan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagalaw mong sa pagtalinga namin sa mga ito. Kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, hindi matanggap ng mga palalo ang mga taong matuwid, sapagkat ipinamumukha ng mga matuwid sa mga palalo ang kanilang kasamaan.
Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukan natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal, salamat po. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa buktong mong anak, salamat po. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Tingin mo, Diyos, itong iyong anak sa aking dalangin ngayon binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang nagmamatas ay laban sa akin, hangad ng malupit ang ako'y patayin. Sila'y mga tao, ang Diyos ay di pansin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong, tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos, dahilan sa Kanyang
at sa akin nagtatanggol. Sa ikalawang pagbasa, ang pagkainggit at pagkamakasarili ay nagdudulot ng mga pag-aaway at di pagkakaunawaan. Ngunit ang sinumang sumusunod sa turo ng Panginoon sa kababaang loob ay nabubuhay sa paglilingkod at kapayapaan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, magahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit, ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi natatanggi at hindi nagkukunwari, at namumunga ng katwiran ng binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo? At pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimitihi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan, mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimiti, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Humingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal, salamat po. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa bugtong mong anak, salamat po. Magsitayo ang lahat para sa mabuting balita. Alleluia, 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 alleluia. Salita ng Diyos, punla ni Kristo, upang lumako sa puso ng tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi na nauunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. Dumating sila sa Capernaum, at nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo habang nasa daan tayo? Hindi sila kumibo.
sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. Hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga naririto sa simbahan at mga nanonood sa atin online, muli ang ating pagpapaliwanag kung bakit nawala tayo sa online ng 3 araw. Dahil yung ating mga gamit ng SOCOM at yung mga SOCOM natin ay nag-taping para sa ating OLG, yung online gig, yung ating fiesta show sa ibang lugar. Kaya ang lahat ng misa ay tuloy-tuloy pero hindi nga lang ito naka-online. Naganap pa rin dito sa parokya. Kaya sa mga tanong kung anong naging problema, walang problema, yun lang ang ating sagot doon sa inyong mga tanong. Ngayon, ang ating ebanghelyo ay tungkol sa pagiging una, kaya kailangan maging huli. Naalala ko kapag may mga grupo, magkakaibigan, na papasok sa horror train o sa horror ride sa mga carnivals at mga theme parks. Sa simula, kanya-kanyang payabangan. Kung sinong nasa unahan, yun yung nagpupumilit na siya matapang. Wala pala kayo Sige, ako na sa unahan, ang duduwag ninyo. Kaya kapag pumasok na doon sa labas, sa loob mismo ng horror train, kung ito lalo na papalakad, at nakitang nakakakilabot ang tunog, nakakakilabot ang dilim, yung nasa unahan, gusto nang umalis sa unahan. Pero ayaw din niyang mapunta sa hulihan dahil baka siya ang pinakahuling mahawakan ng multo. Kaya lahat, hindi matapos-tapos sa pagpapalitan doon sa gitna. Ayaw sa unahan, ayaw din sa hulihan. Gusto palaging nandun sa gitna na maraming security. Na hindi siya basta-basta mapapahamak. Dahil kung nasa unahan, baka ikaw ang unang mabulaga at mahawakan ng multo. Kung nasa hulihan, baka naman yung multo nasa likod, ikaw yung madaling mahawakan at matakot ng todo-todo. Kaya gusto ng karamihan, nasa safe na lugar. Nasa siguradong lugar. At yan ang kinahihinatnan ng ating mundo, ng ating bansa sa ngayon. Walang gustong mauna at wala rin gustong mahuli. Pero sa simula, kapag tatakbo pa lang, kapag uupo pa lang, lahat ng pangako ng pagiging una, sinasabi. Di pala niya kayang gawin. Ako, magagawa ko. Wala pala siyang kakayahan. Ako, kaya ko. Pero kapag nakaupo na at medyo naka-question na, ayaw ding pumunta sa huli dahil baka siya rin ang masisi sa bandang huli. Kaya dun lang sa gitna. Walang tigil na pagbababag sa sinong nasa unahan, sinong nasa hulihan, at sa bandang huli, wala nang responsable sa lahat at gusto nandun na sa safe na sitwasyon. Yung mga alagad ngayon ay nagbubulong-bulungan sinong pinaka-the best. Sinong pinaka-nauuna sa points. Sinong nakalalamang sa kanila sa pagiging famous, pagiging paborito. Sinong una, pinaka-dakila. Pero, pansinin ninyo kung anong binibigkas ni Jesus. Ano bang pinagsasasabi ni Jesus habang kasama niya yung mga alagad? Mamamatay ako. Kukunin nila ako, pahihirapan nila ako, ipapako ako sa krus, mamamatay ako. Ang pinag-uusap-usap ng pinuno mo, ng leader mo, ng Panginoon mo, kalungkutan.
mamamatay ako, papatayin ako, pahihirapan ako. Tapos, yung mga alagad, dead ma. At ang kanilang business sa likod at bulong-bulungan, akong pinakamagaling. Hindi, ako. Sino nga ba? Ako. Hindi ikaw, ako. Kaya nung tinatanong na sila ni Kristo, "Ano pinagbubulong-bulong ninyo habang nasa daan tayo?" Hindi lang masabi, dahil habang ang kanilang Panginoon ay nagkikwento ng kanyang daranasing hirap, ang pinagtatalunan nila ay kung sinong pinaka-the best. Di ba't nakakahiya nga yun? Pero yun din ang sitwasyon natin ngayon, di ba? Nagkakamatay na ang lahat sa paligid, naghihirap na ang lahat sa paligid, nagtatalo-talo pa rin kung sinong dapat iboto sa eleksyon. Talagang yung ebanghelyo, hindi naluluma ang kwento. Talagang yung salita ng Diyos, yung Biblia, kwento nating lahat mula noon hanggang ngayon. Pinagtatalunan niyo kung sinong mauuna. Pinagtatalunan niyo kung sinong magaling at hindi. Pinagtatalunan niyo kung sinong tama at mali. Pinagtatalunan ninyo kung sinong nagnakaw o hindi. Pinagtatalunan ninyo bakit mo ko kine-question, di questionin din kita. Habang marami ng tao ang walang trabaho, habang maraming tao nang nahihirapan, habang maraming tao ang hindi na nakakasurvive sa araw-araw, nakikita natin sa balita na kahit niluwag-luwagan na ng konti, wala pa rin kumakain sa mga restaurant, iilan lang. Sa buong maghapon, 2 lamesa lang daw ang nalamanan. Samantalang ang crew, makakasahod ba sila kung 2 lamesa lang ang kunakainan? Maraming tao na ang nahihirapan, pero busy pa rin sila sa pagtatalo-talo kung sinong dapat manguna. Familiar story. They cannot see the urgency of need. Hindi nakikita yung kinakailangan muna ng lahat. Kaya kanina pinahinto ko yung papuri sa Diyos, nahalata ninyo, no? Kasi no panglinggo ko sinabi, eto na yung ating papuri. Eto na, magpapalit na tayo ng line-up. Nung panglinggo nung nakaraan, sabi ko, magsisimula na yan, ha? Pagdating nung anniversary ko, hindi pa rin yun. Tapos, pagdating pa rin ngayong linggo, hindi pa rin yun, hindi pa po nagagawa. Kailan pa? 1 linggo na. Kung wala nito, di hanapan na ng paraan, 1 week na yung nakakalipas. Habang tuloy ang pag-ML, habang tuloy ang lahat ng ibang ginagawa, habang tuloy ang ibang ginagawa, yung responsibilidad, hindi makita, the urgency of need. Nakikita nyo naman na lahat ng bagay, kailangan natin gawin yung mga responsibilidad natin at hindi tayo hihinto. Bakit hindi yun gayahin? Ba't hindi yun mamana? Kailangan lagi ang ginagawa, next time na lang. Wala pa, sa susunod na lang. Wala pa rin, sige sa susunod na lang. Wala pa rin, sa susunod na lang. Kung dumating yon sa susunod pang buwan, the urgency of need. Ang dali nating sabihan ng iba na wala kayong sense of urgency. Pero kaba may ganun din tayo, sense of urgency. Kanina, kapapasok lang na balita, sabi sa akin nung isang staff natin, yung pinsan niya ay nag-aagaw buhay dahil yung sa appendix, no? May appendicitis. Malapit nang pumutok ang appendix kaninang madaling araw. At ayaw daw tanggapin dun sa Inares Hospital hanggat hindi nagso-swab test. Namimilipit na sa sakit yung bata, kailangan munang iswab test. Kahit alam nila na delikado ang ganitong sitwasyon dahil pag pumutok yun anytime, malalaso ng buong katawan at pwedeng ikamatay. The urgency of need. Ang mga tao ngayon, hindi na makita yung urgency. May utang ka na dapat bayaran, uunahin mo pa yung iba mong kailangan mo nang bilhin na hindi gaanong mahalaga, habang may pinangakuan ka na dapat mo nang bayaran. Samantalang nang nangungutang ka, ang dami-dami mong salita, nagbibigay ka pa ng pabango, nagbibigay ka pa, Father, pinabibigay, Father, pero pagka bayaran na, sasabihin mo lang, wala pang pambayad eh. Tapos na.
Paano kung walang iaabono yung nagpautang sa'yo? Eh di siya naman na mapapahamak. The urgency of need. The urgency. Itong mga alagad, ang inaaksyonan nila kung sinong the best sa kanila, kung sinong nauuna, dakila, habang yung Panginoon nila, nagbubutil-butil na yung pawis, kinakabahan kahit Diyos siya, at nakikinikinita niya na siya ipapatayin. Wala man lang lumapit at nagsabing, Panginoon, sige, kung ganyan, sasamahan ka namin. Nandito kami. Kung meron mang eksenang ganun, later part pa. Di ba sinabi ni Pedro, nako, hindi mangyayari yan. Pero nung sitwasyong yon, na habang naririnig na nila yon, nagtatalo-talo pa sila. Relax na relax pa sila. Nagpapayabangan pa, wala yan sa lolo ko. Wala yan sa lola ko. Wala yan. Yung sa akin, wala pala yung sa iyo eh. Hindi na makahinga ang marami. Hindi na makabuhay ng pamilyang marami. Sabi ng mga tour guides, patis na lang daw at asukal ang inuulam ng mga anak nila. Kasi sarado pa rin ang bundok. Sarado ang bundok sa turismo, pero bukas ang bundok sa pagkakwari. The urgency of need. Tapos pag nagsalita ka, ipapapatay ka. Tapos kapag nagsalita ka, pag-iinitan ka. At yun na nakikita ng mga bata ngayon, nagpapalitan sila, no? At hindi natin matatakasan yung mga balita dahil kahit sa TikTok, nandun yun. Lahat ng latest na balita, nakalagay na rin sa TikTok na siyang tambayan ng lahat. Kaya nga si Archbishop Sok, pumasok na rin sa TikTok. Napanood niyo na yon? Nakita niyo na si Archbishop Sok Villegas. Nasa TikTok na rin. At ang sabi niya sa una niyang entry sa TikTok, bakit nasa TikTok si Father? Bakit nasa TikTok si Bishop Sok? Sabi niya, kung sa nandun ang kabataan, dapat nandun si Jesus. Bakit? Puro kalokohan ng TikTok. Kahit may kalokohan yon, dapat nandun si Jesus. Anong analogy niya? Ano ang kanyang sinabi? Minsan daw, nung bata pa si Santa Teresita, nabasa niya sa isang libro, ng impyerno daw ay lugar na walang nagmamahal sa Diyos. Kaya, out of the blue, sabi ni Santa Teresita, gusto kong mapunta sa impyerno. Sabi nung nanay niya, bakit? Di ka ba natatakot? Lahat ng tao ay mapunta sa impyerno. Kasi nabasa ko, wala raw nagmamahal sa Diyos dun sa impyerno. Kung mapupunta ako dun, kahit isa, at least, may magmamahal sa Diyos. Kaya nasa TikTok si Father. Kung lahat ng nangyayari doon ay kalokohan, pwede ngang ipakita ni Father ay yung pwede namang maging masaya nang hindi naman makalokohan o magdudulot ng kapahamakan sa iba. The urgency of need. The urgency ng pangangailangan. Kung saan kailangan, takbo agad. Kung anong kailangan sitwasyon, puntahan agad. Kung ano ang kinakailangan sa iyo, aksyonan mo agad. Kung anong hinihingi sa iyo, ibigay mo kung nararapat at responsibilidad mo. Hindi yung bukas pa, hindi yung sa susunod pa. Unahin muna natin yung mga gusto nating gawin ngayon. Tsaka na yung para sa iba. Tsaka na yung para sa pangmaramihan. Yung munang atin. Mag-ipon muna tayo ng sa atin. Kapag sobra-sobra na yung sa atin, tsaka natin sila intindihin. Pagpatay na sila, kapag wala na silang trabaho, ang tanong, kailan ba makukumpleto yung para sa atin? Wala namang nag-ipon na huminto ng mag-ipon, di ba? Lahat tayo, mentras nakakaipon, gusto pang mag-ipon ng marami. At yun ang isang patibong ng kasakiman. Akala mo nag-iipon ka, pero nagnanakaw ka na pala. Nangangamkam ka na pala. At dahil sa pangangamkam at pagnanakaw, hindi mo nakikita yung pangangailangan ng iba. When we cannot see the urgency of need around us, it is the beginning of robbing out anything from everyone. Ano sa Tagalog yun? Kapag hindi mo na nakikita yung pangangailangan ng iba,
doon nagsisimula ang pagnanakaw ng para na sa kanila, kinukuha mo pa para sa iyo. Kaya dapat yung eksenang ito, ang spotlight na kay Kristo eh. Kasi inaapi na siya eh. Aapihin na eh. Aawayin na eh. Pero bakit ang gusto lang spotlight, nag-aagawan pa sila kung kanino itatapat yung ilaw. Dapat itapat na kay Kristo. Intindihin na natin to, inaaway na si Kristo, inaaway na yung boss natin. Eh hindi, inaaway na yung boss, sino bang magaling sa atin? Sino? Ako. Wala na. Natangay na yung boss nila. Inaaway na yung boss nila. Yung ipinagwawagaywayan mong mahal kong bayan, nagdurusa na. Nag-iipon ka pa rin ng mga savings mo. Hindi na makahinga sa face shield, nag-iipon ka pa rin ng mga kita mo sa face shield. Hindi na makatuloy-tuloy ng check-up kasi kailangan i-swab test. Nagputo ka ng appendicite, nagputo ka ng appendix. Inatake na sa puso ng dire-diretso. Nag-iipon ka pa rin ng mga kinita mo sa swab test. The urgency of need. Maybe that will be the word for the day. Can we see the urgency? Nakikita mo bang mga kailangang unahin? Natatanaw mo bang mga kailangang unahin? Marunong ang Diyos. Nagkaroon patuloy ng slot yung choir sa umagang ito, sa homily. Pumasok din ang kwento ng staff tungkol sa swab test ng merong appendicitis. Pumasok pa yung napanood kong TikTok ni Archbishop. See? Everything around us are related to each and everyone. Lahat ng nangyayari sa bawat sandali, pwede nating pagdugtong-dugtungin. At kapag marunong ka magdugtong ng mga bagay, you will always see the urgency of need. Kaya kung nakakulong ka lang sa kumbento mo, nakakulong ka lang sa eskwelahan mo at iniintindi mo lang kung kumakain kayo 3 times a day, kung nakakulong ka lang sa opisina mo at ang mahalaga kahit hindi ka nagtatrabaho, kumikita ka, hindi mo talaga ramdam na nagugutom na yung labas. Hindi mo lang talaga ramdam kung naghihirap na yung paligid. Kasi nga, nag-iipon ka lang sa iyo eh. Nag-iimpok ka ng para sa iyo eh. Hindi masamang mag-impok ng para sa sarili. Hindi masamang mangarap na maging sikat ako. Walang taong hindi ninais na maging famous siya. Yung mga nagsasabing, hindi ko yung pinangarap, plastic. Kahit pare, kahit madre, kahit santo papa, kahit mga santo, once in a while, we have this within our minds and within our hearts. We want to be number one. Sino sa inyo magsasabing hindi yun inisip? Tadyakan ko kayo. Paluin ko kayo. Sinong tao, kaya ka nga nag-a-astringent sa mukha eh. Kahit na nagkakanda, kintab-kintab yung mukha mo eh. Nasunog na nga yung mukha mo, kakapaganda mo, di ba? Ubus na nga ang budget eh. Kakabili mo ng kung anong panlagay sa katawan eh. Naubos na ang budget, kaji-gym mo eh. Naubos na ang budget, di ba? Para lang magkaroon ka ng magandang image. Sino ngayon ang gustong number 3, number 4, number 6? Sa una, gusto nating nasa una. Pero pag marami ng responsibilidad, nasa huli na tayo. Ayaw na nating makikita tayo. Pero pag pati yung likod, nasisisi kung sinong nagmula, kanino nagmula ito, wala na rin gusto sa hulihan. Lagi tayong pumapasok sa horror train. Lagi tayong pumapasok sa horror ride. It may be frightening at first. It may frighten us. It may bring us a lot of fear. But once in a while, we need to embrace our dispositions. If we need to lead, to be in front, at kung dumating yung panahon na kailangan nating to be at the back, at dumating yung panahon na kailangan nakapaloob tayo sa nangunguna, kung saan ka dapat naroroon, sana you will see the urgency of that need. Para hindi yung nahihirapan ng paligid, relax ka pa rin. No man is an island. Hindi magtatagal ang simbahang ito kung iniisip lang ang sarili.
Hindi magtatagal ang eskwelahan ng mga madre kung iniisip lang din ay sarili. Hindi magtatagal ang bahay ninyo, ang pamilya ninyo kung iniisip niyo lang ang sarili ninyo. Hindi magtatagal ang anumang pamahalaan kung ang iniisip lang ay ang sarili. Once in a while, we need to feel and see the urgency of everyone's needs. Makita naman natin ito. Sana bukas, meron na tayong tamang lineup sa mga misa. Sana mamaya. Sana bukas o mamaya, tanggalin na ang face shield na hindi naman talaga pala nakakabuti at nakakapahamak pa. Sana mamaya, sana bukas, buksan na ang bundok. Kung binubuksan ito sa mga naninira, bakit hindi ito buksan sa magpo-promote ng ganda nito? Sana bukas, pwede nang magsimbang mga tao kung paano pwede nang mas maraming nasa parke at nasa restaurant. Sana bukas, hindi na nagtuturoan kung sinong mali at tama sa politika. Sana bukas, hindi lang nakakulong ang mga pari at madre sa kanilang kumbento at eskwelahan at simbahan. Sana bukas, may urgency na tayo. We are in the state of emergency. At kung tatangi-tangi ka, at kung dadamot-damot ka, at kung susungit-sungit ka, ano kayang buhay meron ka? Ano kayang kinabukasan meron ka? Ano kayang klaseng tao ka? Ang lagi kong linya, bato-bato sa langit. Ang tamaan, pinatatamaan talaga. At kung tinamaan ka at nagalit ka, talo ka. Dahil hindi ka magbabago kahit kailan. Ang mga taong galit sa pagtatama, matigas ang muka at walang lugar sa kaharian ng Diyos. Amen. Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Amang Dakila upang ating matamo ang kababaang loob na siyang ipinakita sa atin ng kanyang anak nung lubusan niyang tinanggap ang krus na ating kaligtasan. Idulog din natin sa kanyang mundong tila walang pakiramdam, walang pagmamadali sa pagbibigay ng pangangailangan ng kapwa. Bigyan nawa tayo ng Diyos ng pagkagising sa matagal na pagkahimlay na ito upang ang pandemya hindi ng virus, kundi ang pandemya ng kasakiman ay magwakas sa lalong madaling panahon. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, madaliin nawa namin ang pagpapakabuti. Panginoon, madaliin nawa namin ang pagpapakabuti. Gabayan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga reliyoso at relyosa, ang simbahan tungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos dito sa mundo, sa pamamagitan ng tapat at banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, madaliin nawa namin ang pagpapakabuti.
Maging instrumento nawa ng paghihilom ang mga pinuno ng aming bayan. Sikapin nawa nila masugpo ang mga huwad na balitang nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa aming bansa. Manalangin tayo. Panginoon, madaliin nawa namin ang pagpapakabuti. Pagkalooban nawa ng Diyos ng lakas at mabuting kalusugan ang mga frontliners na patuloy na lumalaban sa COVID-19 upang maagapan ang pagkalat nito at mawakasan na ng tuluyan ang pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, madaliin nawa namin ang pagpapakabuti. Pagalingin mo nawa, Ama, ang mga kapatid naming may karamdaman, physical man o emotional. Makahanap nawa sila ng pag-asa sa aming pagdalangin at pagkalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, madaliin mo nawa ang aming pagpapakabuti. Mapatawad nawa ng Diyos ang mga kasalanan ng mga kapatid naming pumanaw upang masilayan ang paraisong pinangako ni Jesus kung saan mararanasan nila ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, madaliin nawa namin ang pagpapakabuti. Suriin natin ngayon ang ating sarili habang tayo araw-araw na pumapasok sa mga nakakatakot na sitwasyon. At ano ang binagbigay sa atin ng ating mga takot? Natatakot ka bang maghirap? Natatakot kang mawalan ng pera? Natatakot kang mawalan ng karelasyon? Natatakot kang mawalan ng kaibigan? Natatakot kang mawalan ng ari-arian? Natatakot kang mawalan ng ipon? Kaya magiging masama na lang. Magnanakaw na lang. Mandadaya na lang. Manloloko na lang. Manlalamang na lang. Sa mga takot nating dinadala tayo sa kasamaan, humingi tayo sa Diyos ng gabay upang ang ating mga takot ay tapatan ng kabutihan at pagsisikap upang hindi lalong maging karumal-dumal ang mga darating nating buhay. Ibulong din natin sa Diyos sa ilang sandali ng katahimikan ang iba pa nating mga personal na pangangailangan. Ama naming mapagmahal, patuloy mo kaming bigyan ng tapang at lakas upang sa nakakatakot na buhay, hindi namin harapin ito ng kasamaan. Natakot ang mga alagad, baka may hindi mapansin sa kanila. Natakot ang mga alagad na baka maging kulelat sila. Natakot ang mga alagad na baka hindi mo sila maging paborito. Kaya kahit maghihirap na ang iyong anak, naguunahan pa rin sila sa posisyon. Hubugin mo ang mundong naguunahan din sa posisyon, pero napababayaan ang lungkot ng kapwa, ang pangangailangan ng paligid. Gawin mo kaming instrumento ng pagmamadali sa pagpapalaganap ng kabutihan at pagbabago ng mundo. Pakinggan mo pa ang iba naming mga personal na dasal sa tulong ni Kristong aming tapat na Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan. Anong gagawin kung di ka kapiling? Ikaw na nagbigay buhay sa amin. Kapirason tinapay sa aming pag-aalay. Sana'y ito'y maging ikaw.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya'y nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Kagabi may kasama akong tatlong seminarista ng ating parokya. Tinanong ko sila, anong pwede niyong ibigay na reflection doon sa gospel ngayon? Sa una, si Kristo, nagsasabing mahihirapan siya, papatayin siya, tapos sa dulo nagkikwentuhan yung mga alagad kung sinong number one. Yung dalawa, naguunahan sa pagsagot. Father, ganito, maganda yan, tungkol sa ganito, ganyan. Sabi nung isa, hindi, ganito, ganyan. Tapos sabi ko, ikaw naman, ba't di ka nagsasalita? Nakayuko, no? Nakapikit. Sabi niya, basta ako pinag-aaral para hindi tungkol dyan. Pinag-aaral ako para matulog na. Sabi ko, i-homily kita bukas. Pinag-aaral tayong hindi para matulog. Pinag-aaral tayong hindi para tumingin lang, makinig lang. Pinag-aaral tayo para mag-isip, magpaliwanag. Kaya mamaya habang tinititigan natin si Kristo, hindi natin siya tititigan dahil pinag-aaralan natin siya. Titignan natin siya at susikaping tulungan na maging instrumento rin tayo ng kabutihan sa iba. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus naming mahal, niligtas mo kaming tanan. O Jesus naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harapan mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap na sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis na aming Santo Papa, Francisco na aming Obispo, Noli na kanyang katuwang, lahat ng mga pari at nagkonsagra ng buhay para sa iyo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kahawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Kaysa ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanyang, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kung kaya nating magpuyat sa paglalaro at paggawa ng kasamaan, ba't di rin nating kayaning magpuyat sa paggawa ng kabutihan? Kung kaya nating 24 hours na gumawa ng masama, ba't hindi rin natin dugtungan at madaliin ang paggawa ng kabutihan? Humingi tayo ng tulong sa Diyos na palaging mabuti. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Diyos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan at karamdaman. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sagat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at mga pagsisikap, at huwag ang aming marami at paulit-ulit na mga kasalanan, lalo na ang aming pagiging manhid sa pangangailangan ng iba, ang aming pagiging kampante kahit natataranta na ang paligid, ang aming mga pagkamakasarili habang marami nang nangangailangan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pakiramdam, konsensya, na ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang tumanggap at makinig sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga nagsisimba, dumadalo ng misang ito sa kanilang tahanan at walang pagkakataong matanggap si Kristo sa anyo ng tinapay, samahan niyo ako sa pagdarasal ng komunyon espiritual. Panginoong Hesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa anyo ng tinapay. Tumuli ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na. Iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. At huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa'yo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking mugat ang ulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmula ang aking pag-asa at kaligtasan. Anil di ko pa nanaligan, puso'y di ihihiling sayaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Oo, Ika'y puno ng kabutihan, pastol ka, nagmamahal sa kawan. Inaakay sa luntiang pastulan, tupay hanap mo kung mawaglikman. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa'yo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking mugat takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya
Manalangin tayo. Magsitayo ang lahat. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ang siya nawang umiral sa pamumuhay namin araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming pinagdiwang sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo po ang lahat. Patuloy po ang ating pasasalamat sa lahat ng mga nagiging bahagi ng ating kapistahan, lalo-lalo na sa mga hermano at hermana. Last day po ngayon ang ating paparegister sa ating hermano at hermana. Ngayon po yung last day na mismo para makapagpa-printo tayo ng panibagong tarpaulin kasama na yung mga dumagdag no, na mga nagpa-register pa ho. As of now, we have 25 pledges for programa, 8 pledges for musiko, 27 pledges for pagkain, 21 pledges for bulaklak, 41 pledges for misa, and 46 pledges para sa damit. So yun po ang ating mga status ngayon sa araw na ito, September 19. Kaya within this day, sana makahabol po yung mga gusto pa para maihabol natin sa second printing ng ating list of hermanos and hermanas ngayong taong ito. Ngayong umagang ito, gaganapin ang Dalaw Patron doon sa Eastwood, ngayong alas 8 ng umaga. At abangan ninyo bukas ang simula ng ating pagnonobena kay San Rafael. We have novena masses from September 20 until 28. Kaya alam natin ang nobena ay isa sa pinakamatandang tradisyon, debosyon ng mga Pilipinong Katoliko. Yung pagsasyam, ibig sabihin ng novena ay pagsasyam. No? Galing sa number 9, novena. No, yung fourth na novena ay galing sa 9 o sa numerong o bilang na siyam. Kaya yung simbang gabi, yun ay siyam na araw. Diba? Yung mga santo at santa na nagdiriwang ng kapistahan, bago sila ipagdiwang, pinaghahandaan 9 days. No? At yung 9 days na yon ang pinaniniwalaan na pwede nating gawing pagsisikap kung meron tayong mga kahilingan o intensyon. Sabi nila kapag nakumpleto natin yung siyam na yon, ay nagkakaroon ng katuparan yung ating mga prayer intentions. Kaya simulan na ho natin ang pagsisimba simula bukas, September 20. Wala na tayo misa sa umaga. Sa lahat po ng araw ng novena masses, wala ho tayong 6 a.m. mass. Lahat po ng yan ay malilipat sa gabi. 6 a.m. lahat. No? Yun pong 5:30 ang nobena kay San Rafael, tapos 6 o'clock naman ang misa sa gabi. Kaya yung Miyerkules, yung ina ng laging saklolo, pansamantala ay mawawala po iyon at papalitan ng nobena kay San Rafael ng Miyerkules, 5:30, tapos 6 p.m. yung Mass. Yung matatapat ng linggo na araw ng nobena ay gagawin natin sa 5:30 p.m. na misa para hindi mabago yung ating oras. No? Instead of 6, 5:30 p.m. yung tatapat ng araw ng linggo. Ang ating mga punong tagapagdiwang, siyam na mga paring bisita natin. Yung 3 ay ang dati nating mga kuraparoko dito, Father Jimmy Padilla, Father Noe Elnar, at Father Verge La Chica. Yung panibagong 3 naman ay mga deacons na na-assign dito sa atin na naging pari na ngayon. Father J.P. Buenafe, Father Orly Santos, at Father Paulo Barbasias. Yung 3 pa ay galing sa iba't ibang lugar. Yung isa ay si Father Jeffrey Quintela, ang ating exorcist ng diocese at parish priest ng St. John Marie Vianney sa Mambugan, Antipolo. Yung isa naman ay ang bagong kura-paroko ng Our Lady of the Most Holy Rosary Parish dyan sa bayan, Father June Deang. At ang pangatlo, para kumpletohin yung siyam, ay ang presidente ng Radyo Veritas at Caritas Manila, si Father Anton City Pascual. So yun po yung ating siyam na mga bisitang pari na makakasama sa siyam na gabing paghahanda sa piyesta ni San Rafael. Sa darating na September 26 and 27 ay papalabas naman, i-air ang ating OLG online gig. Abangan ninyo yung mga naglaban-laban sa singing contest, dance contest, beauty contest, at yung ating tawaran portion sa pera o pakpak. Kaya masaya yung mga nangyari, maganda yung mga nangyari, gagaling ng mga contestants. Panoorin po ninyo, i-air po ito sa 26 and 27, 2
p.m. to 5 p.m. 3 hours din po yun. Ito ay na-tape na, sabi ko nga kanina sa simula ng homily, nung nakaraang 16 and 17 sa pavilion ng Coco Mountain Resort para makakomply tayo sa hinihinging guidelines ng IATF at ng LGU. Sinut po natin ito segment by segment para makuha lang yung tamang number ng crowd na pwedeng i-gather sa isang lugar. No, kaya we have 65 heads na kailangan pwede lang i-gather in a particular place. Kaya kung 4 yung ating segments, 4 yung beses nag-taping. Kaya buong araw hanggang hating gabi, no, hanggang makumpleto. 2 days itong pagdiriwang na ito, kaya 2 araw yung papanoorin. Kung sino ang tinanghal sa taong ito na angelic face at sino rin ang winging move, sing with wings na mga champion. Malalaman niyo yan. May mga pictures ng kumakalat, mayroong mga naibibigay ng konting mga kwento kung sinong nanalo, pero mas magandang panoorin paano ba nangyari yon. No? Abangan po ninyo. Tapos ang ating Gabi ng Parangal kay Paeng, September 28, 8 p.m. Online din po yon, di kayo pupunta dito sa parokya. Mapapanood niyo po yung gabi na yon na puro pagpupuri, pagpapasalamat sa ating patron, San Rafael Arcangel. May kantahan, sayawan at iba pa. No? Abangan po ninyo, bisperas ng fiesta, September 28, 8 p.m. At yung ating Fiesta Mass, nakapaskil po dyan sa ating tarpulin. Ang misa natin alas 10 ng umaga with Bishop Noli Bucco, our auxiliary bishop. Tapos meron tayong motorcade at parada sa hapon, alas 4. Susundan ito ng fireworks display at ang huling misa natin yung 7 p.m. para madilim na, pamumunuan ko naman ho. Yan yung ating mga schedule para sa fiesta. Yan. Batiin na natin ngayon ang ating mga birthday celebrator sa araw na ito, September 19, 2021. Pinabati natin ang maligayang kaarawan, sina Father Gene Austria, retired priest po natin at siya ay naka-attach doon sa St. Bernard of Clairvaux, Binangonan. Kay Father Hervasio Evarola, Father Jerry Evarola, ang parish priest ng Immaculate Conception sa Provident Village, Marikina. Birthday din ni Father Rick Eguia, Father Rodrigo Eguia, parish priest and shrine rector ng Nuestra Señora de Aranzazu. And happy birthday din kay Elsa Malasarte, Joan Ramos, Juliana Relay Aguila, Melissa Buesa from Binangonan, Cardona pala, Cardona, Sampad. Birthday din ni Luis Maroz de la Cruz. And belated happy birthday kay Nila Umali and happy wedding anniversary kina Dexon at Catherine Austria. Yan, tumayo tayong lahat. Pagdasal natin ang ating mga celebrators sa araw na ito. Ama naming mapagmahal, basbasan at pagpalain po ninyo mga nagdiriwang ng kaarawan ngayon. Bigyan mo sila ng mahabang buhay, maayos na kalusugan, matibay na resistensya upang hindi magkasakit at mapahamak. Lagi niyo silang bibigyan ng maraming biyaya na mahalaga. Kung makabubuti sa kanila ang kanilang pinagdarasal, ipagkaloob mo nawa sa kanila at sa kanilang mga mahal sa buhay. Lagi niyo silang panatilihing mabuti at tapat sa kabila ng mga pagsubok at maging mabuti sa pagkakataong kinakailangan. Lagi niyo ring gabayan, subaybayan, bantayan kasama ng mga pamilya nila at kamag-anak at kaibigan. Lalo na kapag naghahanap buhay, nag-aaral, naglilibang o nananatili sa tahanan. Lahat ng ito hinihiling namin kay Kristong aming Panginoon. Amen. Awitan natin sila, batiin natin ang happy birthday and God bless. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday sa inyong lahat and happy wedding anniversary.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tandaan natin, maramdaman natin ang urgency ng pangangailangan ng kapaligid para patuloy tayong maging mabuting tao kung paanong nagiging mabuti ang Diyos sa atin palagi. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyo lahat. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. Magpasalamat kayo sa Panginoon